Kung may isang bagay na ginagawa ang mag-asawa na halos siguradong sisira sa kanilang relasyon, ito yon. Hindi ito pagtataksil, hindi natin pag-uusapan dito about yung third party, hindi rin ito about sa pera, hindi rin ito tungkol sa kakulangan ng pagmamahal sa isa't isa. Ito ay isang tahimik na bagay na nangyayari sa maraming mga mag-asawa. At kadalasan, hindi ito napapansin kaagad hanggang sa huli na ang lahat. Maraming kasal ang nasisira ng hindi dahil sa isang biglaang malaking away Nasisira ito sa maliliit na bagay na paulit-ulit na nangyayari araw-araw. At kapag nagsimula ito sa relasyon ninyo, maaaring magsimula na rin ang dahang-dahang pagkawala ng pagmamahal at ng respeto ninyo sa isa't isa. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan, pagpasensyahan nyo na po ang aking boses kasi parang tatrangkasuin ako dahil nga sa stress namin dito sa Dubai ng mga nakakaraang araw. Pero safe po kami dito sa UAE, dito sa Dubai. Yung mga nababalitaan nyo po, yung mga balita na nakikita nyo, nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, pero karamihan po ng mga balita dyan na nakakarating sa Pilipinas ay hindi po totoo. Okay, so maayos po kami dito at maayos ang gobyerno sa pagprotekta sa mga tao dito. Okay, so ang topic natin ngayon, minsan 'di ba mapapatanong ka, bakit sila naghiwalay? Wala namang third party. Tapos minsan sasabihin mo na mahal naman nila ang isa't isa, pero bakit sila naghiwalay, 'di ba? Napapatanong ka na ano ang nangyari sa relasyon nila, bakit sila naghiwalay? O minsan, ikaw, mapapatanong ka sa sarili mo, bakit kami naghiwalay? Mahal pa naman namin ang isa't isa, wala rin namang third party. Diba? Hindi ko alam kung kailan nagbago ang lahat. Parang unti-unti lang kaming nagkalayo. Diba? Na parang hindi na kami katulad ng dati. Or kung kayo naman ay hindi pa magkahiwalay, parang yan na yung tinatanong mo sa sarili mo, bakit hindi na kami nagpapansinan? Hindi na kami katulad ng dati. At iyan ang pinakadelikadong bagay sa relasyon dahil ang pagkawala ng pagmamahal ay bihirang mangyari ng biglaan. Hindi ito biglaan, ito ay nangyayari unti-unti. Saan ba talaga nagsisimula itong maliliit na bagay na to na pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay ninyo? Unahin natin yung kapag tumigil ka ng pansinin ng partner mo o ikaw ang hindi naman namamansin sa partner mo. Diba? Sa simula ng relasyon, napaka-attentive ninyong dalawa. Nakafocus talaga kayo sa isa't isa. Napapansin nyo lahat ng detalye. Kung pagod ka, kung may problema ka, kung masaya ka, kung may bumabagabag sa'yo, lahat yan napapansin ninyong dalawa at nagsusuportahan kayo. Pero, habang tumatagal ang relasyon ninyo, unti-unting nababawasan ang atensyon nyo sa isa't isa. Hindi dahil wala na kayong pagmamahal sa isa't isa, kundi dahil nasanay na kasi na nandyan lang, na present lang kayo, andyan lang kayo talaga. So kapag ka ganito, parang nasanay ka lang na nandyan naman yan, kahit na ano pang mangyari, nandito lang naman kami. Diba? So kapag ang isang tao or parehas kayo, naramdaman nyo na hindi kayo pinapansin, dyan na nagsisimula yung nakakaramdam na kayo ng emotional loneliness. So kahit magkasama kayo sa bahay, nagkakaroon kayo ng gap, nagkakaroon kayo ng emotional detachment na unti-unti. Ito ang pinaka-silent killer talaga sa maraming relasyon. Kasi nagkakaroon na kayo ng small disconnection. Diyan na nagsisimula yan. Ito yung maliliit na bagay na katulad ng hindi na kayo nagkikwentuhan na katulad ng dati, hindi na kayo nagkakatawanan katulad ng dati, hindi na rin kayo naglalambingan, hindi na kayo nagkakaroon ng malalim na usapan. Diba? Sa unang tingin, parang maliit lang, parang okay lang yan. Kasi nga, matagal na kaming mag-asawa. Diba? Pero ang totoo, ang mga maliliit na disconnection na yan, kapag napabayaan nyo yan, yan ang magiging ugat ng malaking problema ng pagsasama ninyo. Hindi lahat naman ng nababasag o sumasabog sumasabog ng biglaan.
'Di ba? Nagsisimula yan sa maliit na lamat, like yung siguro yung drum ng water. 'Di ba? Pag nagkaroon ng maliit na lamat yan, matagal pa yan bago sumabog. Unti-unti yung lamat na gumagapang hanggang sa masira. Bakit nangyayari to kahit na mahal nyo pa ang isa't isa? Maraming tao ang nagtataka, 'di ba? Kung mahal pa namin ng isa't isa, bakit kami nagkakaganito? Ang sagot diyan simple lang pero mahirap tanggapin. Ang pagmamahal ay hindi sapat kung walang atensyon. 'Di ba? Love is not enough. Kailangan nyo ng effort, 'di ba? Ang relasyon parang halaman 'yan. Hindi sapat na basta mahal mo lang. 'Di ba? O mahal ko tong halaman na to kasi binili ko to. Ang mahal-mahal ng bili ko dito. Pero hindi mo diniligan. Hindi mo nilagyan ng pataba. Hindi mo inalagaan, hindi mo binigyan ng panahon, ng atensyon. 'Di ba? Kahit gaano pa kamahal at kaganda yung halaman na 'yan, mamamatay at mamamatay yan. So ganun din ang relasyon. So kung walang atensyon, kahit mahal mo, walang mangyayari. Kadalasan, ang pinakamalaking takot natin sa relasyon, yung hindi na tayo mahalin ng partner natin. Diba? Yan naman talaga ang pinakakinakatakutan natin. Paano kung hindi na niya ako mahalin? Kaya kapag nagsimula na unti-unti kang hindi pansinin, na wala ng atensyon na binibigay sa'yo yung partner mo, tapos meron ka pa sa isip mo na negative na baka hindi na niya ako mahalin, di ba? Tapos maduduktungan pa yan ng hindi ka na masyadong pinapansin. So diyan ka na magkakaroon ng mga negative na pag-iisip tulad ng hindi na ako sapat, hindi na niya ako mahal, di ba? At kapag nag-ugat na yung mga ganitong pakiramdam, nagsimula mo nang naramdaman yung mga negative na pakiramdam na yan, diyan na nagsisimula yung emotional withdrawal. Minsan, di ba, masasabi mo na kung ayaw niya akong pansinin, eh di wag, hindi ko rin siya papansinin. So doon nagsisimula yung withdrawal ninyong dalawa. Yung emotional disconnection ninyo, dyan na, unti-unti na. Tapos dyan na darating yung panahon o yung stage na magkasama nga kayo, pero malayo. Hindi kayo nagpapansinan. Ito ang isa sa pinakamalungkot na relasyon. Magkasama kayo sa iisang bahay, pero parang invisible kayong dalawa. Parang merong invisible wall sa pagitan ninyong dalawa. Hindi kayo nag-uusap ng katulad ng dati. Para lang kayo di ba, minsan nga may biruan na roommate ko na lang yan or ka-housemate ko na lang yan, hindi ko na asawa yan. Hindi ba? Hindi na kayo nagkakaroon ng bonding na katulad ng dati. Hindi na kayo nagkikwentuhan tungkol sa mga pangarap nyo. Sa mga movie na gusto nyo mapanood, hindi nyo na inuupuan para manood kayong dalawa. At ang masakit pa, pareho na ninyo itong nararamdaman, hindi lang isa. At ang pinakamatindi, walang gustong magsimula ng pag-uusap para ayusin to. Bakit hindi ito inaayos ng maraming mag-asawa? Ang dahilan kadalasan simple lang. Ayaw ng discomfort. Iniisip nila kapag sinimulan ko tong i-open up, mauuwi lang to sa away. Baka lumala lang. Kaya bayaan mo na tahimik na lang kami. Pero ang problema, yung katahimikan na yan ang unti-unting papatay sa relasyon ninyo. Ito yung lumalaki na emotional distance kapag pinabayaan nyo. So anong gagawin nyo kung nasa ganito kayong sitwasyon? Diba? Ano ang magliligtas sa inyong relasyon kung nararanasan nyo to? Merong isang simpleng practice na maaaring gawin ng mga mag-partner para maisalba nyo pa or maialis nyo ang relasyon nyo sa ganitong katahimikan. Diba? At least, isang beses sa isang linggo, gawin nyo ang 3 bagay na to. Diba? Sabihin nyo sa partner nyo kung ano ang nagugustuhan mo sa kanya, i-appreciate mo kung meron siyang nagawa, diba? Nagpaparamdam ka na mahal mo pa rin siya. Yung mga simpleng bagay, like for example, naglinis ng bahay, diba? Pwede mong sabihin na na-appreciate ko yung ginawa mo. Thank you sa pagluto mo ng dinner kagabi. Diba? Masarap yung luto mo. Yung mga ganon. Or once a week or tuwing sweldo, diba? Lumabas kayo uli, manood kayo ng sine. Diba? Yung mga simpleng ganon lang. Para maibalik nyo lang yung unti-unti yung nawawalang
communication gap ninyo. Simple lang yan. Yung magpasalamat ka lang sa niluto niya, masarap yung niluto mo. Simple lang yan, pero malaki ang epekto niyan. Dahil pinapaalala mo sa partner mo na nakikita pa rin kita. Binibigyan pa rin kita ng atensyon. Meron akong example dito actually kasi nung nagsimula yung kaguluhan dito sa Middle East nung Saturday, mula nun, hindi ko na makausap yung asawa ko. Sobrang busy niya sa trabaho. So, kagabi, nag-surprise, bumili ng bulaklak nang hindi ko alam. Tapos nasa labas siya. Sabi niya, titingnan niya lang yung eroplano sa labas. Tapos nag-doorbell. Siyempre, pag open ko ng door, may bulaklak. So, nagbigay siya ng bulaklak sa akin dahil ilang araw na kaming hindi nag-uusap. Wala siyang time sa akin. Nandun lang talaga siya sa office niya. Bibigyan ko siya ng pagkain doon. Minsan talaga kulang na kulang siya sa tulog. So, wala kaming communication ng ilang araw na, ng matinong communication. Lalabas lang sa office niya, pag-uusapan namin ano na sitwasyon dito sa Middle East. Ganun lang. So, nagbigay siya ng bulaklak kagabi. Ang gusto niyang iparating na message sa akin is, nakikita kita, busy lang ako. Ito lang yung katotohanan na dapat nating tanggapin pagdating sa relasyon. Hindi ito automatic. Hindi ito effortless. Hindi ito katulad ng AI ngayon, di ba? Na lahat automatic na. Di ba? Hindi rin ito parang pelikula na palaging happy ending ang pwedeng kalabasan. Ang relasyon ay responsibility. Kung gusto mong tumagal ito, kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi araw-araw, mas maganda kung araw-araw mong ine-effortan yung relasyon nyo. Pero dapat consistent ka, regular ang pag-aalaga mo sa relasyon, sa partner mo, sa relasyon ninyo. Hindi pwedeng pabayaan. Kasi pag nagpa-petiks-petiks ka dyan, pa-relax-relax ka, pa-chill-chill ka, pababayaan mo yung relasyon mo at yung emotional attachment mo sa partner mo, ay malabo yan. Hindi yan mag-grow. Diba? So kung gusto mong tumagal ang relasyon mo, huwag mong intayin na mawala ang emotional connection ninyo bago ka pa kumilos. Simulan mo na ngayon, magtanong ka, magbigay ka ng atensyon, makinig ka, magpasalamat ka, i-appreciate mo pag meron siyang ginawa. Dahil sa huli, hindi ang malalaking gesture ang nagpapatagal ng relasyon. Hindi yung malalaking regalo, hindi yung mga ganon. Kundi yung maliliit na bagay na ginagawa mo araw-araw, na consistent. Iyan ang pinakamahalagang ginagawa ng isang partner sa kanyang kapartner para tumibay ang connection ninyo, ang relasyon ninyo. So, meaning hindi sapat na mahal lang. Dapat binibigyan ng atensyon. So, I hope ay may natutunan kayo sa video natin ngayon and thank you so much again. See you again sa mga susunod natin mga video.